Morning guys! This is our third day here in Ho Chi Minh and magbe-breakfast muna kami ni Ben sa Moni Valley. So nakapila na siya, ako kasi naiwan ko yung salamin ko. So, pabalik na. Tapat lang to ng hotel namin halos. Pero di kami nakapunta ng maaga. So, nabutan kami ng mahabang pila. Doon na kami kumain sa Moni Valley. Tapos ngayon papunta na kami sa Cafe Apartments. So yung bayad pala doon is after nyo kumain. May parang counter doon na magbabayad. Tapos ngayon papunta kami sa Cafe Apartments para ikot-ikot doon and itatry namin yung Po Cafe. Tapos today pala, yung pinaka main agenda namin is mag-coffee making class kami. Pero mamaya pang 3 p.m. So, mag-iikot-ikot muna kami. And baka magtingin din kami sa clothing apartment. Kasi na-realize ko, wala pala akong masyadong dalang damit. Actually, ito yung suit ko ngayon is binili namin no first day sa CIU shop. So, nasuot ko na siya kagad. Pero isasama ko pa rin siya kasi sa haul na gagawin namin after ng trip. So, ay yung pamasahe pala namin for this one is from hotel to Cafe Apartments is 33,000. So, parang mga 60 to 70 pesos siya. Medyo mainit na naman kasi. So, hindi na namin siya malakad. Kaya, magsasakay tayo ngayon. So, may event dito sa may open area. Kaya hindi namin mapicturean ng maayos yung cafe apartment. Dito na kami, pero di namin mapicturean ng maayos. So, papasok na lang muna kami. Para this time, explore na lang muna natin yung cafe apartment. And hindi tayo mag-elevator. Maghagdan tayo for that. So, ganito yung mga itsura dito guys. Mga hindi kaganda-gandahan ng mga daanan. Pero, may mga store sa loob. Dito muna tayo sa unang pila namin. Ito kainan pabango. Kakainan lang naman siya. Dito ang kabila. Ayan, nabat tayo. Isa pang maganda pala guys, simula nyo sa itinerary yung cafe apartment. Kasi hindi pa kayo super pagod. Hindi kaya nyo pong mag-explore ng mga hagdan-hagdan. May mga tote bag.
Arabica, guys. Ang ganda niya. Tapos, may cafe din dito. Pero, hakit pa tayo. Dito kami sa 8th floor. Mas konti yung tao. Namula tayo ng tubig. Hindi dami ng kanina. So, si Ben nag-egg coffee siya. Tapos ako nag-chocolate, egg chocolate naman para magkaiba. Ito malamig. So, ito yung egg chocolate and then mas maliit yung egg coffee. We're done na mag-coffee! So, pupunta naman kami next sa floating apartment. Ano lang, 190 meters lang siya dito. So, let's go! Daan na kami sa cafe apartment. Ngayon, pupunta naman kami sa clothing apartment. Titingin kami ng mga damit. Sana meron tayong makita kasi wala na talaga akong susuotin. At 5 days pa kami dito. Talagang baka ulitin ko na lang yung mga damit ko. Guys, dito na kami sa street na clothing apartment. May akyatan lang dito. Ito pipin nyo if pupunta kayo ng clothing apartment. Tapos buong hilera na yan is mga stores. Yun yung mga mayo. So guys, dito sa likod merong mga stores pa. Guys, may photo booth dito sa floating apartment, 120k. Okay, pasok na tayo. May mga props dito. Hindi lang namin mag-wait ng mga 10 to 15 minutes kasi maraming nakapila. And it's worth taking the photo after 2 minutes. Okay. And you can... Guys, ilalagay yung money. 120. Pwede naman magpabarya sa kanya. And then, ito yung setup. Guys, 4 poses, 1 print, 5 seconds per shot. Tapos, no retake daw. So, dapat alam nyo na kagad kung ano yung posing nyo. Ay!
tayo ba? May miss pa. Umis pa. Kumis. Done na kami dito sa floating apartment. Unfortunately, wala akong nabiling damit. 7 lang. Tapos ngayon, papunta na kami sa Bethany Inn for lunch. Kasi sabi sa mga videos, kailangan kumain daw muna bago mag-coffee class. Kasi 4 na kape yun. So, kakain tayo ng lunch first. Kasi 2 hours din yung coffee class. So, 3 p.m. yung coffee class namin. Ngayon is 1 p.m. na. So, kakain muna kami saglit. And then, pupunta na kami sa The Provincial Coffee Table. Dun yung namin, coffee class, which is na-book din namin sa Klook. So, ilalagay ko na lang din dito yung details, tsaka kung magkano yung book namin na coffee making class. So, hinihintay lang namin yung Grab papuntang Bethany Inn, which is 33,000 yung pumasahe namin. 32 pala, 32,000. So, mga nasa 60 pesos. Wait lang natin. Mga ilang minutes na lang din siya. Pinaka sa Maxis, marami na siyang nabili. Ito lang na t-shirt to. Sa Cool Cut siya bumili. Ah, parang Cool Cut. Ano to? Iba lang yung spelling. T-shirt yung binili niya. Ayan. Mga cut yung mga logo-logo doon. Gagawa naman kami guys ng haul after ng trip namin kung ano yung mga binili namin. So, abangan nyo na lang yan sa dulo ng vlog. Ano na? Ano mo? Pag-uhusga mo dyan. Charger, Santa. Puto na ako sa drinks. Hello po. Sa YouTube po. Kaya naman. Iba po kasi ka. Ano po? May honey po kami dyan. May honey vlog po kami dyan. Ayun din po sa TikTok. Thank you po. Parang buwan-buwan kayo ah. Pag may sale lang po. Ulit po yung tip na yun. Thank you po. We're here. Life update guys. Nandito na kami sa provincial table for our coffee class. Wow! Coffee class. Yan. Para pag uwi natin ng Pinas, magtatayo na tayo ng cafe. So, 2:25 na. Sakto 3 p.m. yung class namin. So, sana may saksakan dun kasi lowbat na talaga ako. So, medyo looban siya guys. Pasok lang tayo dito. Hala, ang cute lang. Sana pwede pumasok. Ay, cooking glass. Ay, halak.
kami ang first owner dito guys. Wala pa. Since 2:30 pa lang. Click pa yung glass lang. Actually, meron din silang cooking class. Pero, alam niyo naman, mahilig sa kape. So, coffee class yung binili namin. So, ayun. Ilalagay ko dito guys ulit kung magkano namin siya nakuha at binook namin siya sa Klook. Again, you can use my Klook code, Nika Klook, if ever meron kayong mga activities na kailangan i-book sa Klook. And if mag-book naman kayo ng hotel, make sure to book or make sure to use my Agoda code naman. Ito yung Nika Agoda for Agoda Hotel and then Nika Klook naman for Klook bookings. Okay? So, make sure gamitin niyo yun guys para magkaroon kayo ng discount. So, ngayon, mag-i-stay lang kami dito. And actually, kiki-charge lang ako. Kasi hindi kami nakapag-charge talaga kagabi. As in, bagsak na bagsak kami sa pagod. So, hindi namin na-charge yung mga power bank and everything else. Kaya, ngayong araw is charging day. Okay, this is the setup. And, yung mga gamit ko. Two to 4% than Arabica. So how many coffee do you drink are there in your country? How many you? 23. 3 coffee. Yeah. Too much. Mister, you just see the line in the middle. If the line straight, Robusta. The line curly, Arabica. First, tapos hanapin yung Robusta at ano is The coffee, Arabica and Robusta have to be flat. If you see a little flat, then you can snatch the coffee. flat daw. Ito kasi mataba. Pagka-beans niya. Ito flat. That's correct. So everyone, how much grams should we put the coffee powder in here? More than 10 grams. Can you guess? 18 for you, 20. And everyone, now you take the lid and the press, you put it aside for me. The lid and the press, put it aside. And then you press on in the scale, on. And then press pair. If you see 0 and G, that's correct. Everyone, if you're done with the first one, do the same thing with the second one. 25 grams. 25. Remember to press pair and press 0 on your scale. If you're done with the first one, do the same thing with the second one. Yes, we do 2 cups same thing. So, kailangan natin maglagay ng 25 grams ng coffee. Ay, bakit may... And then after that, you put the press and the lid back on. Not press too hard. Don't press too hard. And then do the same thing with the second one. So now, can you please take the lid out and the cup out? Hold it this way. Yes. So put the lid on the base like this. Yes. No, put this one, the whole thing in the scale. Ang tumagagal ko sa bahay. Okay, because under this cup we have the top in scale, right? And then you take the lid out. Take the lid out. Put the cup on. Bakit? Pag malapit na sa... Okay. So everyone, now we do the last step. Take the first one. Put in your scale again. 75 water. 75 grams. Finish For while we're na waiting for each cup have 60 ml. We will talk about egg coffee. Here they have acidic. We'll get rid of the smell.
lang. Yes. 2 gram of honey. 1 egg, 2 gram of caramel. In case 6 gonna be how much? 12. This is month long also. Okay, everyone. Now you check your coffee. Is it enough 60? Yeah. 45 pa lang. Ah, 16! Galing! Cafe. True. Yes. Okay, everyone. Now you check your coffee. I'll do the drop. 1 egg. But in here I put 6 egg. How much? 18. Ano next yan pag-drop niya? Ito. How many? 12 each. 12. So when you do the caramel and honey, you put in the scale. And you press 10, 12 gram honey, 12 gram caramel. Holy Whip is already open. Count to her, please. Lagyan natin yung condensed. Ito, 20 if gusto mo ng matamis. 10 if hindi. At ako, I like matamis. Yes. Now everyone, you just watch me. I will do it first. Isa't kalahati. Paano mag-lista? Patalikod. Sige, okay na. 30. Lagyan tayo ng 30 nito. Yan, focus mo lang sa... Top of that, please. Okay, everyone. So egg coffee was born in 1940. So everyone is the egg coffee from 1946, and everyone, this one you cannot keep it longer. And in the coffee shop, they don't. Wala nga, kaya bibili tayo. Di ba gata lang? Oo nga. Meron tayong gata, ito ko Coco Mama. Yun nga din sabi. Coffee na. The condensed milk. No, 30 each coffee. You know? Hindi ko makita. Condensed. Balance, we do like this. Favorite coffee today, everyone? Coconut. It's coconut? Ito. Ano nga to? So, ito yung condensed lang and coffee. Ito cream and coffee. Melody, this is for you. Nika. Thank you. Okay, for you, I'll give you later downstairs. Dear one. This is my Galagawas. It's mga both of our name. Done na kami guys sa coffee class. Grabe. So far, pinaka-favorite ko yung salted coffee nila. Ikaw lang. Ako yung yung Coconut coffee. Oo. Madali- Madali siya i-prepare eh. Oo, madali lang pala. Siguro yung mahirap lang gawin doon is yung egg coffee kasi medyo ma-process siya. Pero the rest, mabilis lang, halo-halo lang din pala talaga yun. Yung Spanish latte nga parang naging na lang eh. Ito na yun. Oo, yung Lasta coffee, yung Kape Suada. As in, coffee lang, tapos condense, yun na, tapos na. So, ayun. Masaya din naman siya for the experience. Ayan. Tapos, syempre, may mga konting lesson paano mag-pronounce ng mga coffee, ano yung mga Vietnamese name ng coffee.
So, 4 na coffee yun. Sabi, pwede mo naman daw siyang iuwi kung meron kang lalagyan. So, ayun guys, if ever magko-coffee class kayo din yung maubos, pwede nyo naman siyang ibaon or iuwi kung may lalagyan kayo. Tapos may binigay din na coffee book recipe. Ayun. Ngayon naglalakad-lakad lang kami pampababa ng aming mga ininom. Pero 8 PM meron kaming hair spa. So, di namin alam if uuwi ba kami ng hotel or magsistay ba kami dito around the area. Kasi dito din yung hair spa namin. So, let's see. Tingnan natin kung saan naabot ng ating energy. Pero, ayun, lakad-lakad muna tayo. So guys, meron kaming nakita dito na clothing shop malapit sa provincial table. Ang daming mga damit dito. Tapos, so guys, meron kaming nakita dito na clothing shop malapit sa provincial table. Ang daming mga damit dito. Tapos, ang daming mga damit dito. Tapos, hindi siya sobrang mahal. Nasa 200 VND siya. So, may nabili ako. Dalawa, pero di ko muna papakita guys kasi sa haul na lang. Tapos, susuotin ko kasi ito sa mga susunod na araw. Kaya, ipapakita ko na lang sa dulo ng vlog. Pero sobrang daming mura dito. Mga dress, tops, tapos may pantulog din sila. Ayan guys. Dito yung mga pantulog. 159 lang siya. Mga cutesy na mga pantulog. And then, meron din dito. So guys, magpapaspa tayo. Merong dog dito sa spa. Tagulang guys pala yung nabook namin. Pero okay naman kasi medyo malapit din naman siya. Nag-text pala siya sa akin pero di ko ata nabasa. Ate. Kanina pala 7. Guys, nag-add kami ng 60 para sa scalp exfoliation. Ang ganda dito. Kaya naman ito binook kasi may aso dito. Guys, done na kami sa aming hair spa. Tignan nyo naman kasi yung entrance. Talagang mapapaisip ko kung tama ba yung pinuntahan namin. Pero masarap siya, sulit din. Naka 350 kami kasi nag-add kami ng exfoliate. Minalaglag sa buhok. Exfoliate sa ulo, sa scalp. So, papasok ko sa parang kanto, papasok doon. Tsaka may dog kasi doon, kaya tumang-tuwa kami. Super lambing ng aso. Yan. So, magbubuk na kami dito ng
Alam mo, tumutunog-tunog na yung chan ko habang nagmamassage. Wala kaming mabook na grab car, so mag-motor na lang kami. 2 minutes away. Pupunta kami sa Comtam, Detap. Doon kami mag-dinner. Grabe tumutunog ka. Tumutunog na yung chan ko. Sino ako na? Ikaw yung... So, nag-motor na lang kami. Tag 20,000 VND yung pamasahe namin. Kasi walang mabook na car. Meron ditong spicy. May sili talaga yung buo. Sa kutsara. Tissue. Guys, nandito na kami sa Comtam de Tam. Actually, nasa dulo kaming part. Hanggang buong hilera yan. Pwedeng kumain. And, nag-order akong iced tea. Akala ko iced tea na, ano mo yung iced tea natin sa Pilipinas. Yung pala, literal na tea pala to. So, lesson learned. At mag-soft drinks na lang. Si Ben nag-water. Nag-grilled pork belly si Ben. Ako nag-ribs para medyo kakaiba. So, itong Comtam is para siyang street food talaga. Kasi nasa kanto lang. Ganun. Grabe na yung gutom ko. Like, super duper extra. And it's already 9:28. Wait na lang natin yung order. And this is a current state. Sarap ng itlog. Parang para sa akin, parang siyang lempo na inihaw, tapos kanin. Ano lang. Sarap yung pepper. Try natin with sauce. Sarap yung suka. Suka ba? So guys, nandito lang kami sa may park kasi akala namin dito yung cafe apartment banda. So, naghintay lang kami ng Grab. Nag-book na lang kami dahil pagod na for today. 4 minutes away. Tapos, pamasahe namin is 48. Ako, sakto lang sa akin yung Comtam. Para lang siyang yempo sa atin. Si Ben, nasarapan siya. Kasi mahilig talaga siya sa mga baboy, ganyan. Mahilig siya sa mga liempo, ganyan. So ako, sakto lang. Pero buti na lang. Wow. Buti na lang din, kami kumain doon ng tanghaling tapat. Kasi ang init. I mean, okay naman din palang kumain ng gabi doon. So for our next vlog, mag-war remnants tayo. And then, mag-co-op mart. So, magbimili tayo ng mga kape or mga pampasalubong, gano'n. And siguro, kung saan kami kakain, hindi pa namin sure. So, tingnan natin for the next vlog. See you lang! Bye!